Sa mga nagdaang kabanata ay nagpatuloy na nga sina Xiao Chen patungo sa loob ng lugar, na kung saan may gustong kunin din si Xiao Chen dito, at wasakin ang pamilyang Bai. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay nakarating na nga sina Xiao Chen at Black na kung saan ito ang sinasabi niyang gustong bagay dito. Agad na tumayo si Xiao Chen sa gitna ng formation na kung saan may isang napakamahalagang bagay dito na sa pamilyang Bai. Agad naman na hinanap ito ni Xiao Chen sa kalaliman. Maya-maya pa ay nagkaroon ng matinding reaksyon ang formation senyales na nakita na ito ni Xiao Chen. Maya-maya pa ay lumutang na sa harap nila Xiao Chen ang tinatawag na Sword World Stone. Nang makita nga ito ni Black ay namangha siya dito kaya naman agad niya itong itinanong kay Xiao Chen na kung ano ang bagay na ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na ito ang Sword World Stone. Hindi naman alam ni Black na kung ano ang kalidad ng Sword World Stone. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na ang Sword World Stone na ito ay ipinanganak ng langit at lupa at naglalaman ng bakas ng pinakamataas na kapangyarihan, mayroong 13 piraso sa buong mundo ng espada, at sila ay pag-aari ng 3 sekta, at 2 paksayon, at 8 pangunahing pamilya. At nang matapos niyang magsalita ay agad niyang kinagat ang kanyang daliri. At pinatakan ng dugo ang Sword World Stone upang kanya na itong makontrol. Maya-maya pa ay nagkaroon ng reaksyon ang Sword World Stone senyales na malapit nang maging konektado kay Xiao Chen ang Sword World Stone. Makalipas din ang ilang sandali ay tuluyan nang nakomplito ang ginagawa ni Xiao Chen. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na ang pinakamalaking epekto ng bato sa mundo ng espada ay ang patuloy nitong pagkondense ng mga batas ng langit at lupa nang hindi nakikita. Dagdag pa niya na bukod pa rito, ang kapangyarihang ito ay maaaring makinabang sa mga taong konektado sa pamamagitan ng dugo. Bahagya naman ng nauunawa na ni Black ang sinasabi ni Xiao Chen. Nasabi pa nga niya na ngunit kung napakalakas ng Sword World Stone na ito, bakit hindi kunin ng 3 sekta at 2 paksayon ang Sword World Stone ng 8 malalaking pamilya bilang pag-aari? Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi ganoon kadali, ang mga puwersang ito ay komplikado at napakahirap sa loob. Nakaayos ito at balanse ang isa't isa at pinipigilan ang isa't isa, kung hindi dahil sa isang nakamamatay na puot, hinding-hindi nila gagawin ang ganoong bagay. Napakamot na lamang si Black sa kanyang ulo na sabi pa nga niya na ang mga tao ay komplikadong nilalang. Sinabi naman na ni Xiao Chen na nasa kamay na ang Sword World Stone, at ang susunod ay ang pamilyang Bai. Agad na umalis na sina Xiao Chen sa formation at nagtungo sa lungsod ng pamilyang Bai. Sa hindi naman kalayuan na kung saan dito ang lugar ng ancestor ng pamilyang Bai. Dito nga sa loob ng kuweba ay tahimik na nagko-cultivate ang ancestor. Subalit biglang nagliwanag ang kanyang mata sa kadahilanang ang Sword World Stone ay nawala na sa kanyang kontrol. Kaya naman sa puntong ito ay galit na galit ang ancestor ng pamilyang Bai. Nasabi pa nga niya na ang Sword World Stone ay nawala na. Nasa isip-isip pa nga niya na anong uring nilalang ang katulad ni Xiao Chen. Sa kanyang malalim na mga iniisip ay biglang lumitaw sa kanyang harap ang Supreme. Kaya naman agad siyang tumayo upang magbigay ng pugay sa Supreme. Sinabi naman ng Supreme na matagal-tagal na din na hindi tayo nagkita, ang iyong cultivation ay bahagyang tumaas na naman. Sinabi naman ni Bai Wushen na ancestor ng pamilyang Bai na kumpara sa Wuxen Supreme, isang patak lang sa balde, kaya naman hindi na kailangan itong banggitin. Sinabi naman na ni Wuxen Supreme na nandito ako ngayon dahil may sasabihin ako sa iyo. Na si Xiao Chen ang Supreme na nilalang sa cultivation ng katawan. Nang marinig ito ni Bai Wushen ay nabigla siya dito kaya naman agad niyang sinabi kay Wuxen Supreme na kung tama ba ang kanyang narinig. Ipinaliwanag naman ni Wuxen Supreme na ang pinakamataas na nilalang ng cultivation ng katawan ay hindi papatay. Itong si Xiao Chen ay ang taong kaluluwa ng pinakamataas na nilalang ng cultivation ng katawan. Sa sinabi ni Wuxen Supreme ay biglang nanginig ang katawan ni Bai Wushen dahil hindi niya inaasahan na ang kanyang kalaban ay isa palang dating Supreme ng cultivation. Nasabi pa nga niya na tapos na, siya talaga ay ang Supreme Body Cultivation, at tapos na ang pamilya ko. Nagalit naman si Wuxen Supreme kay Bai Wushen na sabi pa nga niya na isa kang basura. Sa sandaling ito, si Xiao Chen ay mayroon lamang ang Supreme Cultivation Base, siya ay mas masama kaysa sa iyo, ano ang iyong kinatatakutan? Sa puntong ngang ito ay patuloy ang pagpaslang ni Xiao Chen sa mga alagad ng pamilyang Bai.
Balik naman tayo sa masinsinang pag-uusap ng dalawang hangal na dito nga ay pinagpapawisan na si Bai Wuxian sa takot niya kay Xiao Chen. Nagpatuloy naman ang pagsesalita ni Wuxian Supreme na kahit na ang pinakamataas na paglilinang ng katawan ay hindi magagapi sa langit, ngunit sa sandaling ito ay hindi pa siya nakakabawi sa pinakamataas na cultivation base. At nanto ako ngayon para sabihin sa iyo na harapin si Xiao Chen, at patayin ito ng isang atake lamang. Sinabi naman ni Bai Wuxian habang nanginginig sa takot na hindi na siya maglalakas loob pa. Subalit sa kanyang sinabi ay ikinagalit ito ni Wuxian Supreme kaya naman binigyan siya ng isang sampal nito. Nilabas naman ni Wuxian Supreme ang espada na nababalutan ng matinding aura at sabay niyang sinabi na ito ang ikasyam na ranggo ng makalangit na ranggo, ang Heart-Catching Sword. At agad niyang ibinigay ito kay Bai Wuxian upang gamitin itong sandata na makakapatay kay Xiao Chen ng isang atake. Sa isip-isip naman ni Bai Wuxian habang pinagmamasdan ang espada na hindi ito ang Supreme Excalibur. Tinanong naman ni Wuxian Supreme si Bai Wuxian na kung ngayon ay natatakot pa din ba ito. Sinabi naman ni Bai Wuxian na makalangit na ranggo ng ikasyam na baitang ng espada, kung hindi kayang patayin ng espadang ito si Xiao Chen, wala na akong silbi. Dagdag pa niya na huwag mag-alala si Wuxian Supreme dahil makakasiguro ka na papatayin ko siya. Nang marinig ni Wuxian ang sinabi ni Bai Wuxian ay inabi niya na habang paalis na ito ay maisay kung ganun. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay unalis na nga ito. Habang pinagmamasdan naman ni Bai Wuxian ang espada ay sinabi niya na Wuxian Supreme, na kung bakit hindi mo ito gawin sa iyong sarili. Sa kabilang banda naman sa mahiwagang espasyo, ay nandito si Wuxian Supreme at si Li Yunfei. Nasabi pa nga dito ni Li Yunfei kay Wuxian na ang bagay na sinasabi ko sa iyo kung ano ang gagawin, magagawa mo ito. Sinabi naman ni Wuxian Supreme na ito ay nagawa niya na. Natuwa naman si Li Yunfei sa mahusay na trouble ni Wuxian subalit may isang bagay pa na kailangang gawin si Wuxian. Tinanong naman ni Wuxian si Li Yunfei habang natatakot na sabihin lamang nito. Sinabi nga ni Li Yunfei na gusto kong protektahan mo si Xiao Chen ng palihim, at huwag hayaang may mangyari kay Xiao Chen bago siya makabawi sa kanyang pinakamataas na antas. Sinang-ayunan naman ni Wuxian ang utos ni Li Yunfei subalit bakas sa kanyang mukha ang takot. Hinawakan naman siya ni Li Yunfei at sabay na sinabi nito na mahusay kung ganon, tatanggalin ko ang imprint ng martial soul sa katawan mo pagkatapos nito. Ikinatuwa naman ito ni Wuxian nang marinig niya ang sinabi ni Li Yunfei. Maya-maya pa ay umalis na nga dito si Li Yunfei matapos ang kanilang pag-uusap. Balik naman tayo sa mundo ng espada na kung saan kasalukuyang dahan-dahan na sinira ni Xiao Chen ang pamilyang Bai. Dito nga ay pumasok si Jianping sa loob ng pribadong kwarto na kung saan dito nakalagay ang espada na konektado kay Lao Su. Nang makita nga ni Jianping ang espada ay ikinagulat niya ito. Nasabi pa nga niya na kahit ang ikatlong tiyuhin ay namatay. Dagdag pa niya habang nagagalit na sinong nilalang ang katulad ni Xiao Chen. Tumunog naman ang communication stone sinyalas na may mensaheng dumating sa kanya galing sa kanyang mga alagad. Agad niyang tinignan ito at nang makita niya ito ay bahagya siyang natigilan dito. At ilang sandali pa ay bigla na lang nanginig ito sa takot dahil ang nakalagay na mensahe ay ang kanilang kalaban o si Xiao Chen ay isang supreme. Nanlumo sa takot si Jianping na sabi pa nga niya na paano ito naging posible na si Xiao Chen ay isang Supreme Realm. Bigla namang may lumitaw sa kanyang likuran na ikinagulat niya. Sinabi naman ng ancestor o si Bai Wuxian na ang Xiao Chen na ito ay masyado nating minaliit. Nagulat naman si Jianping dahil pinuntahan siya ng ancestor. Dagdag pa nga ni Bai Wuxian na Jianping, sa mga oras na ito ay ginalit natin ang isang nilalang na dapat hindi natin ginawa. Ang pamilyang Bai, nag-aalala ako na malapit na ang katapusan. Sinabi naman ni Jianping na ancestor, sa puntong ito kahit si Xiao Chen ay isang supreme tiyak na wala siyang laban sa iyo. Sinabi naman ni Bai Wuxian na alam mo ba ang supreme body cultivation. Nang marinig ito ni Jianping ay ikinagulat niya ito na sabi pa nga niya na supreme physical cultivation. Ipinaliwanag naman ni Bai Wuxian na ang pinakamataas na master ng physical cultivation, ang pinakamalakas sa langit at lahat ng kaharian, ay nakikisabay sa kataas-taasang master na si Yunfei. Sinabi naman ni Jianping na ngunit ano ang kinalaman nito kay Xiao Chen. Dagdag pa niya habang nagugulat na posible bang si Xiao Chen ay isang disciple ng Supreme Physical Cultivation. Agad naman na sinabi ni Bai Wuxian na hindi.
Dahil ang Xiao Chen na ito, ay isang reincarnation ng Supreme Physical Cultivation. Nang marinig ito ni Jianping ay halos malaglag ang kanyang panga sa isip-isip pa nga niya na lumalabas na si Xiao Chen ay ang Supreme Physical Cultivation. Kung ganon ang kaso ay tapos na tayong lahat, sa puntong ito ay takot na si Jianping sa kanyang mga narinig. Sinabihan naman siya ni Bai Wuxian na hanggang ngayon, kailangan ko lang lumaban ng buong lakas, sana ay mababaw pa rin itong cultivation base sa sandaling ito. Kumpiyansa namang sinabi ni Jianping na ancestor, kahit na siya talaga ang Supreme Master ng Physical Cultivation, kailangan mo lang makipag-ugnayan sa kaibigan mong Supreme at magsanib puwersa sa oras na iyon. Sinabi naman ni Bai Wuxian na anak, hindi na susukat ang puso, baka hindi na makatayo ang mga dati kong kapatid, baka saksakin nila ako sa likod. Napansin naman ni Bai Wuxian na nahihi na si Jianping sa takot. Kaya naman agad niya itong sinabihan na kunin ang mga pangunahing alagad ng pamilya Bai at umalis. At kung sakaling mapapatay ko si Xiao Chen ang lahat ay magiging maayos. At kung hindi naman, sana balang araw buhayin mo ang pamilya kong Bai. At agad na itong umalis matapos niyang sabihan si Jianping habang naiwang nanlulumaw ito. Galit na galit ang hangal na sabi pa nga niya na nasa wakas ay naging head ako ng pamilyang Bai, pero bakit hinayaan akong makatagpo ng ganoong bagay? Halos mabaliw na si Jianping at paulit-ulit niyang sinasabi na kung bakit nakalaban nila ang ganoong nilalang kung kailan naman natupad niya na ang matagal niya nang inaasam-asam. Makalipas ang ilang sandali ay tumayo na siya habang nanginginig ito sa takot. At agad na lumabas sa silid ng pribadong kwarto at pinag-iisipan niya ang sinabi ng ancestor. Sa kabilang banda naman na kung saan nandito na si Bai Wuxian at dumating na din dito si Xiao Chen at Black. Na kung saan nasa itaas niya na ito at pinagmamasdan siya. Sinabi naman dito ni Bai Wuxian na Supreme Physical Cultivation, na matagal na kitang hindi nakikita. Sinabi naman ni Xiao Chen na alam mo ang lahat. Sinabi ba sa'yo ng walang pusong Supremo? Sinabi naman ni Bai Wuxian na Supreme Physical Cultivation, humihingi ng pasensya sa inyo ang pamilya kong Bai. Dagdag pa niya na kung iiwan mo ang pamilya kong Bai, gagantihan ko ang kabutihan mo. Sa kanyang mga sinabi ay sinabihan lang siya ni Xiao Chen na imposible, Bai Wuxian, hindi ako naniniwala sa isang salita sa sinabi ng matandang bagay. Nang marinig ni Bai Wuxian ang sagot ni Xiao Chen ay sinabi niya na kung ganun, ngayong araw ay magkakaroon tayo ng laban. Natuwa naman si Xiao Chen sa sinabi ni Bai Wuxian. Agad naman na nagpalabas ng aura si Bai Wuxian. At sinabihan niya si Xiao Chen na simulan na nila. Sinabihan naman ni Xiao Chen si Black na tumabi muna ito. Agad naman na tumalon si Black palayo gaya ng sinabi ng kanyang kaibigan. Sa isip-isip naman ni Bai Wuxian habang pinagmamasdan si Xiao Chen na upang harapin ang Supreme Physical Cultivation, kailangan kong mapatay siya ng isang atake. At agad niyang nilabas ang espada na ibinigay sa kanya ni Wuxian Supreme. At dahil dito ay mas tumindi ang aurang pumapalibot kay Bai Wuxian. Nakilala naman ni Xiao Chen ang espada na sabi pa nga niya na iyon ang Heart Sword. Agad na hinanda ni Bai Wuxian ang kanyang atake gamit ang 9th grade Heavenly Sword. Nang matapos ang paghahanda ni Bai Wuxian ay agad niyang pinakawalan ang kanyang atake. Kalmado namang inaanti ni Xiao Chen ang atake. Nasabi pa nga ni Xiao Chen habang natutuwa na mahusay talaga ang pamilyang Bai. Nang bahagyang nakalapit ang atake ay agad na hinanda ni Xiao Chen ang kanyang kamao na naglalabas ng matinding aura. Kaya naman nang magsalpukan ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Bakas sa mukha ni Xiao Chen ang galit niya sa pamilyang Bai na gusto niya nang mabura ito sa mundo ng espada. At sa lakas nga ng pinakawalang atake ni Xiao Chen ay tumagos pa ito. Na ikinagulat naman ni Bai Wuxian nang makita niya ito. Nang makita nga ito ni Black ay nasabi na lang niya na napakalakas ng murderous aura. Sobrang kakilakilabot, sa hinaharap. Hindi ko dapat siya galitin. Buhay pa naman si Bai Wuxian sa tulong ng espadang hawak niya. Nasabi pa nga niya na gaya ng inaasahan sa makalangit na ranggo ng ikasyam na baitang na nakakapintig ng puso na espada. Sinabi din niya kay Xiao Chen na Physical Cultivation Supreme na sa totoo lang ang suntok mo ngayon, ay hindi mo ako mapapatay ngayon. Naging seryoso naman si Xiao Chen sa sinabi ni Bai Wuxian. Dagdag pa nga ni Bai Wuxian na ngayon hindi mo na mabali ang pusong espada. Hanggat hindi naputol ang pusong espada, hindi ako mamamatay.
At nang matapos niyang magsalita ay agad siyang sumugod kay Xiao Chen nang walang pag-aalinlangan. Na hindi naman iniwasan ni Xiao Chen at tinanggap ang atake. Ngunit ang kanyang ginawang atake ay naging walang silbi. Nasa isip-isip pa nga ni Bai Wuxian na karapat-dapat sa pagiging ang pinakamataas na nilalang ng physical cultivation, grabing pisikal na lakas ay talagang nakakatakot. Nanatiling nakatayo si Xiao Chen at hindi gumagalaw. Dagdag pa nga niya na kahit na hindi mabali ni Xiao Chen ang nakakadurog na espada, pinapatay ko pa rin siya nang hindi namamatay, parang ito lang ang paraan para magamit ito. At nang matapos siya sa kanyang mga iniisip ay agad siyang lumayo. At naghanda ng kanyang gagawing atake at dahil dito ay lumalabas ang matinding aura. Nagpatuloy ang paghahanda ni Bai Wuxian at mas tumindi ang makapangyarihang puwersa. At nagkaroon pa nga ng malakas na pagsabog. Nasabi pa nga ni Black na anong klase itong makapangyarihang puwersa. At agad din niya sinabihan si Xiao Chen na mag-iingat ito. Sinabi naman ni Bai Wuxian habang pinapakawalan ang kanyang atake na ang hakbang na ito ang pinakamalakas na suntok para maunawaan ko ang kataas-taasang nilalang. Dagdag pa niya habang nakangiti na bagamat aabutin ng mga dekada ng aking buhay, ngunit kapalit ng kapangyarihan, maaari itong ituring bilang isang ordinaryong supremo, at hindi ito patay. Subalit ang kanyang ngiti ay napalitan ng pagkagulat nang makita niya si Xiao Chen na sabi pa nga niya na Supreme Physical Cultivation ikaw. Dito nga ay nilabas na nga ni Xiao Chen ang kanyang Tianhuang Fist at sa tindi ng nag-umapa na aura ay naging walang silbi ang ginawang atake ni Bai Wuxian. Seryoso ngang sinabi ni Xiao Chen kay Bai Wuxian na akala mo talaga, hindi ko kayang basagin ang espadang iyan. Sinabi naman ni Bai Wuxian na hindi ka papatay sa kabila ng atakeng iyon. Ginamit na naman ni Xiao Chen ang kanyang Tianhuang Fist na nasa ika-6 na antas. Habang si Bai Wuxian naman ay naghanda ng kanyang depensa na kung tawagin pa nga niya ay ang kapangyarihan ng langit. At nang matapos din ang kanyang paghahanda ay sinabihan niya si Xiao Chen na hindi ka ba natatakot kahit sa makalangit na paraan. Sinabi naman ni Xiao Chen habang naghahanda na walang dapat na ikatakot dito. Agad na pinakawalan ni Xiao Chen ang kanyang atake. Sinabi naman ni Bai Wuxian na hindi mo magagawang masira ang aking heart-snapping sword. Bumulusok ang matinding atake ni Xiao Chen na nasa antas ng Tianhuang Fist Sixth Punch. Nagpatuloy ang ginagawa ni Xiao Chen at dahil dito ay kinakabahan na si Bai Wuxian. Sa puntong ang ito ay napapansin na ni Bai Wuxian na unti-unting nasesire ang espada. Dito nga makikitang dumadami na ang bitik ng kanyang espada at nagpapatuloy ito kaya naman baka sa kanyang mukha na ito na nga ang kanyang katapusan. Nagpatuloy ang mga pangyayari habang nahihirapan na si Bai Wuxian. At malapit nang bumigay ang kanyang espada dahil sa tindi ng atake ni Xiao Chen. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na ang aking boxing style ay talagang nagsisimula ng mawala. Nang mawala na ang atake ni Xiao Chen ay natuwa ang hangal na sabi pa nga niya na hindi pere niya masira ang espada. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na sigurado, sa kasalukuyang cultivation base ko, hindi ko mababali ang espada. Kaya naman agad niyang sinabihan si Black na mukhang kayo nga nating gamitin ang taktikang iyon. Na sinang-ayunan naman agad ito ni Black. Dito nga ay ginamit na ni Xiao Chen ang pamamaraan na nagmula kay Black. Kaya naman dahil dito ay lumabas ang kapanindig balahibong kapangyarihan na mas kakaiba kumpara nung unang ginamit ito ni Xiao Chen. Matapos ang paghahanda ni Xiao Chen ay agad niya na itong pinakawalan. Kaya naman dahil dito ay tuluyang nasira ang pinagmamalaki ni Bai Wuxian. Halos malaglag ang panga ni Bai Wuxian dahil hindi siya makapaniwala na talagang magagawa nga itong sirain ni Xiao Chen. Sinundan naman agad ito ni Xiao Chen ng kanyang Tianhuang Fist First Punch. Habang wala ng depensa si Bai Wuxian dahil nasira na ang espada nito. Kaya naman sa puntong ito tinanggap niya na lang ito na sabi pa nga niya habang nakangiti na sa kasong ito, ay nakasangla lang ako. At ito na iyon kung ganun malugod ko itong tatanggapin. Nang mawala ang atake ay naiwan na lamang ang Supreme Soul. Isinigaw naman ni Xiao Chen na Sword Supreme antayin mo ako. Dudurugin ko ang iyong mga buto ng sarili kong mga kamay. Agad niyang kinuha ang Supreme Soul at ito ang tanda na patay na si Bai Wuxian. Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na kung anong nangyayari, sinabi naman ni Xiao Chen na hindi niya rin alam. Pero ang sigurado ay patay na si Bai Wuxian. At ang Supreme Soul na ito ang patunay. Bahagya namang napansin ni Xiao Chen ang pagkasabik ni Black na lamunin ang Supreme Soul.
Tuwang-tuwa nga ito habang naglalaway na ikinitok naman ni Xiao Chen. Kaya naman sinabihan niya si Black na hindi ko ito ibibigay sa iyo, sinabi naman ni Black na kung ganun ay masama yun. Dagdag pa ni Xiao Chen na ang mga pira-piraso ng espada na kumukuha ng puso ay ibinigay sa iyo, nang marinig ito ni Black ay agad niyang tinignan ito. At mabilis na hinigop na para bang isa lamang itong tubig. Nang matapos ay tuwang-tuwa ang hangal na si Black. Sinabi naman dito ni Xiao Chen na simula noon, magiging kasaysayan na ang pamilyang Bai sa mundo ng espada. At agad na din niyang sinabihan si Black na umalis na sila sa lugar. Mabilis na umalis ang dalawa at wala ng pamilyang Bai sa mundo ng espada. Sa kabilang banda naman ay nagpatuloy ang pagtakas ni Janping kasama ang mga pangunahing disciple. Galit na galit ngang sinabi dito ni Janping na Supreme Physical Cultivation isusulat ko ang puot na ito. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Subalit sa kanilang pagtakas ay biglang huminto ang oras nila at ang paggalaw ng paligid. Gulat naman si Janping na sabi pa nga niya na anong nangyayari, bakit ako lang ang nakakagalaw. Maya-maya pa ay biglang may lumitaw sa kanilang harapan na ikinagulat naman ni Janping. Dito nga ay lumitaw ang nilalang, na agad namang tinanong ng disciple na itong senior, lakas loob na magtanong, ano ang maaari naming gawin sa iyo? Nagpakilala naman ang nilalang na Kaiwang, na nagmula sa labas ng kaharian na ito. Ikinagulat naman ito ni Janping na sabi pa nga niya na sa labas ng kaharian. Ngunit ang labas ng kaharian ay hindi lamang. Sinabi naman ng nilalang na kung tawagin ay Kaiwang na ang aking katawan ay hindi tao. Naghalo naman ang takot at tuwa ni Janping nang marinig niya ang sinabi ni Kaiwang. Dagdag pa nga ni Kaiwang na ang aking katawan ay hindi ang punto, nagpunta ako dito para hanapin ka dahil may isang bagay na kailangan mong gawin. Para sa kaalaman ng lahat ang nilalang na ito ay nagmula sa labas ng teritoryo. Na gustong gumawa ng formation upang makalabas-pasok na ang mga tulad nilang nilalang sa mundo ng mga tao. Sinabi naman dito ni Janping na senior, ngunit hindi ito mahalaga. Nang marinig ni Kaiwang ang sinabi ni Janping ay agad itong inangat ang kanyang kamay. At unti-unting naglalaho si Janping kasama ni Kaiwang. Ikinagulat naman ito ng mga core disciples na sabi pa nga nila na ang patriarch ay nawala. Nakarating naman sina Xiao Chen at Black na kung saan dito nakatambak ang kayamanan ng pamilyang Bai. Agad na binuksan ni Xiao Chen ang pribadong kwarto na naglalaman ng kayamanan. Dito nga ay sumambulat sa harapan nila Xiao Chen ang kayamanan ng pamilyang Bai na sabi pa nga ni Xiao Chen na sigurado ako lahat ng magagandang bagay na ito ay inalis, na nag-iwan lamang ng isang tambak ng basura. Natuwa naman si Black dahil pag ganitong reaksyon ni Xiao Chen ay ibig sabihin lang nito ay sa kanya ang natitirang ito. Kaya naman hindi na siya nagtanong pa kay Xiao Chen at agad niyang hinigop ang natitirang mga kayamanan. Na ikinatuwa naman niya dahil nabusog na naman siya dito. Bahagya namang may napansin si Xiao Chen sa kanyang harapan. Kaya naman naglakad-lakad siya dito subalit bahagya siyang nadidismaya na sabi pa nga niya na walang mataas na antas na espiritong bato ng makalangit na ranggo, at walang kahit kaunting mga sandata ng makalangit na ranggo. Sinabi naman ni Black na Xiao Chen, sa tingin mo ba dapat nating ituring ang pamilya ni Bai bilang sarili natin at paunlarin ang sarili nating kapangyarihan sa kanya? Sa sinabi ni Black ay natawa na lamang si Xiao Chen. At sabay niyang sinabi habang pinipindot ang busog nitong tiyan na malalaman na ang balita ng pagkawasak ng pamilyang Bai, at hindi magtatagal ay maghihiwalay na ang mga malalaking pamilya. Hindi ba tayo magiging maganda ang buhay natin kung mananatili tayo dito? Sinabi naman ni Black na kung ganun ano ang gagawin natin susunod. Sa puntong ito ay hindi naman agad nagsalita si Xiao Chen at bahagya siyang napaisip dito. Kaya naman kinuha na lamang muna niya ang natitirang mga kayamanan. Matapos niyang kunin ang ilang mga kayamanan ay sinabi niya kay Black na ang susunod nating gagawin ay tumutok sa cultivation. Bahagya namang nagtataka si Black na kung saan naman nila ito gagawin. Sinabi naman ni Xiao Chen na siyam na malalim na bundok, disyerto ng Gobi, at nagyayalong tubig, ang tatlong lugar na ito ay bihira at angkop para sa paglilinang, pumili ng isa. Sinabi naman ni Black na seryoso ba ito sa kanyang sinasabi. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na seryoso siya dito.
Napahiga na lang si Black nang kumpirmahin ito ni Xiao Chen. Nasabi pa nga niya na nagbibiro ka ba, ang Sword Realm ay ang pinakamataas na 3 kaharian, at ito ay napakalawak na ito ay hindi maisip. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ang mahiwagang kaharian na ito lamang ay ilang beses ang laki ng buong Kanglan na kaharian. Kailangan lang nating maging maingat para hindi tayo magtago sa mga malalayong lugar. Napabuntong hininga naman si Black nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na tama ang sinabi mo. Agad naman siyang inangat ni Xiao Chen. At agad na inilagay sa kanyang ulo at sabay niya ding sinabi na umalis na sila dahil mahaba pa ang kanilang paglalakbay. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Herbie Garchit Orina, Jerry Lorca from Iloilo City, Remark Trinidad, Gilbert Vallejo, Rachel Santiago from Hermosa Bataan, Rodney Pascual, at hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.